Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating pagtitipon dito sa ating church, sa Pillar of Truth Reformed Gospel Church para sa panalangin, pulong panalangin. At sa ating pag-start po, let us meditate shortly sa salita po ng Panginoon. Please turn with me to First John chapter 4, verse 16. First John chapter 4, verse 16. Sabi po dito sa verse 16, "And so we know and rely on the love God has for us. God is love." Napakalungkot po ang ating matutunghayan sa contemporary church sa ating kapanahunan ngayon dahil sa superficial na pag-handle nito sa katotohanan ng salita ng Panginoon. For example, yung sa teksto po natin, "And so we know and rely on the love God has for us. God is love." Ang turing ng maraming churches sa mga passages katulad nito ay parang sentimentality na nagbo-border na sa irreverence. Niro-romanticize po ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Nire-reduce ang majestic, sovereign, eternal love of God to a mere subjective feeling. It's all about feeling. It's all about a psychological crutch para sa modern na kaisipan. Pero kung ating babasahin ang Bible, noong sinulat po ni Apostle John that God is love, hindi po siya nag-o-offer ng isang casual observation. Talagang binubuksan po ni Apostle John ang pinaka-character ng walang hanggang Diyos natin. The eternal triune Jehovah. And itong katotohanan na ito ay napaka-staggering sa human mind. Ang katotohanan patungkol sa pag-ibig ng Diyos na kung pababayaan tayo sa ating sariling utak, hindi talaga natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. We cannot really truly grasp the love of God. Say for example, ang katotohanan na po talaga ito na ang familiar tayo sa hustisya ng Panginoon. We really have a sense of justice sa ating puso. Di ba kahit mga unbelievers, meron talaga silang concept of justice. Kaya nga, pag sinabing ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan, unawaan nila kaagad yun. They really have a sense of justice. Pero pagdating sa pag-ibig ng Diyos, hindi nila mag-grasp ang pag-ibig ng Panginoon. At tayo naman, nung hindi pa tayo mananampalataya, we did not have the right concept of the love of God. It is because the natural mind is really hostile or resistant sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Gaya ng sinabi ko kanina, sanay ang tao sa legal relationship with God. Sanay ang tao sa ganoong kaisipan na naunawaan niya yung concept of merit. Di ba? You do this and then God will reward you. You do not do this or you do this evil and God will punish you. Sanay talaga ang mga tao sa ganoon. Naunawaan ng tao ang concept of works at naunawaan po ng tao ang concept of wages, yung sahod. Noong ang ebanghelyo ay dumating sa atin, or kung ibahagi natin ang ebanghelyo sa mga tao, at i-announce natin ang concept of free, unmerited, electing love of God, hindi ito maunawaan ng utak ng tao. Talagang i-dismiss nila ito at once. Ang human mind ay talagang mag-shrink back in unbelief. Ayon pa kay John Owen, the love of God is like Himself. Ang pag-ibig ng Diyos ay gaya niya. Di ba? Equal, constant, not capable of augmentation. Hindi daw nadadagdagan ang pag-ibig ng Diyos. Intact, fixed, not capable of diminishing. Hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi katulad sa pag-ibig natin. Dagdag pa ni John Owen, no? Our love is like ourselves. Unequal, increasing at times, waning, growing, and declining. Yan po ang pag-ibig po natin. At dahil ang ating pag-ibig ay nagfa-fluctuate, fluctuating naman talaga ang ating pag-ibig, iniisip natin na parang ganun din ang pag-ibig ng Diyos.
sa kanyang mga tao, nagfa-fluctuate din. So in a sense, inihahalin tulad natin ang Diyos sa ating sarili. Dahil ang ating pag-ibig sa Diyos ay nagfa-fluctuate, iniisip natin na ang pag-ibig ng Diyos ay ganun din. And therefore, ang banal na espiritu sa passage nating binasa sa 1 John, paulit-ulit talaga na binanggit yung katuruan na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lamang ito binanggit ni Apostle John once, he writes it twice in the span of a few verses. At bakit po ba? Because, aminin man natin o hindi, talagang prone tayo sa tinatawag na spiritual amnesia. Prone tayo sa spiritual amnesia. Tinitingnan po natin ang ating circumstances, ang ating kalagayan. Tinitingnan din po natin ang ating mga failures. And then, ang bilis magkaroon ng pagdududa sa pag-ibig ng Diyos. Ang bilis nating magkaroon ng pagdududa sa kabutihan ng Diyos. Now, kailangan po talagang maunawaan po natin ito mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat pag pinag-uusapan natin ang practical Christian living, nakadepende po ito sa ating theology. Nakadepende po ito sa katotohanan na ating hawak. Hindi hindi tayo makakapamuhay ng banal na pamumuhay unless maunawaan natin na iniibig tayo ng Diyos na hindi nagbabago. Iniibig tayo ng Diyos who is immutable, unchangeable. Ang tunay na gospel obedience, yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, hindi po ito pagsisikap ng isang alipin na gustong bigyan niya ng kaluguran yung kanyang malupit na amo. Hindi ganyan ang gospel obedience eh. Na parang isang alipin na gagawin ko ito dahil magagalit yung amo ko, kailangang matuwa siya sa akin, harsh siya na master, malupit siya na master. No, ang gospel obedience, it is a joyful response sa isang anak na naunawaan niya na iniibig siya ng kanyang ama. Gospel obedience is really a joyful response kung naunawaan natin that we are unconditionally loved by God. At kung ang ating konsensya ay troubled by the guilt of sin, di ba? Nahulog tayo sa kasalanan. Every now and then, meron pang remaining sin. Ano pa ba ang nagbibigay sa atin ng comfort? Nagpapacify sa ating trouble except the realization that God's love has provided a perfect satisfaction. At yung perfect satisfaction na yun ay performance ng ating Panginoong Hesus. Hindi talaga ito performance natin. Now, speaking of happiness, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, ang mundo, naghahanap sila ng happiness sa panandaliang pleasure of sin. Di ba? Yun ang hinahanap ng mundo. Pero ang mga tao ng Diyos, ang ating happiness ay ang assurance of divine favor. The assurance that our God loves us unconditionally. That is the source of our happiness bilang mga tao ng Diyos. Gaya ng sinasabi po ng ating Confession of Faith, ang Sumarium Fidei Christianae Filipinas, sa chapter na nagtuturo about the assurance of salvation. Ang sabi po doon, our assurance is founded upon the divine truth, objective truth, divine truth of the promises of salvation. So on the one hand, yun ang ating source ng ating happiness. There is an objective truth sa katotohanan ng ating kaligtasan. But at the same time, there is an inward evidence of those graces. There is an inward peace. Hindi po natin mai-invent ang peace. Hindi natin mai-invent ang ating assurance. We cannot manufacture peace. Ang kapayapaan ng isang mananampalataya ay resulta po ito sa ating pagkaunawa sa unconditional na pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa unconditional na pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sa kanyang kabutihan na hindi po nagbabago. And because of that, we have peace. Meron tayong kapayapaan. Ang kapayapaan po, hindi yan maimbento. It cannot be invented, mga kapatid, mga kaibigan. At kung lumangoy tayo sa deeper theology patungkol sa pag-ibig ng Diyos, paano ba ipinamalas ng ating Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanan na tulad natin? Kasi
Naniniwala po tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po ito abstract concept na parang idea lang. Parang idea. Ang pag-ibig po ng Diyos ay makikita po natin sa kanyang perfect, harmonious transaction of the covenant redemption sa eternity past. For example, since eternity past. For example, ang Ama ang nagplano sa ating kaligtasan. Kailan po niya ito pinanukala? Before the foundation of the world. In the council of eternity. The council of the triune Jehovah, Father, Son, and Holy Spirit. Ang Ama ang nag-set sa kanyang electing love sa isang particular people, composed of elect from every tribe, every tongue, and every nation. Hindi po hinintay ng Ama na tayo ay ma-inlove sa Kanya. Yun po talaga ang katotohanan. Hindi hinintay ng Ama na tayo ay ma-inlove sa Kanya. Gaya ng sinabi po ni Charles Spurgeon, pakinggan natin ang sinabi ni Charles Spurgeon, no? The love of God is love to those who do not love Him. This must be above even all loss. It is according certainty to the extraordinary rule of grace and grace alone. So ang Ama ang nagplano, ang Anak po ang nag-execute. The only begotten Son of God executed the Father's plan. And He is the propitiation. Siya yung nagpawi po ng galit. Si Jesus po ang atoning sacrifice para sa ating kasalanan. Hindi po namatay si Kristo in order to make the Father love us. Nakuha po natin? Hindi po namatay si Kristo in order to make the Father love us. Namatay si Kristo dahil inibig tayo ng Ama. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak dahil inibig po tayo ng Ama. So, and the Holy Spirit, ano ang papel ng Banal na Espiritu? In-apply po ng Banal na Espiritu sa ating puso, sa ating matigas na puso. Ang ginawa po ng Banal na Espiritu is tinanggal po niya ang ating self-righteousness at hiningahan po tayo ng Banal na Espiritu ng spiritual life sa ating patay na kaluluwa. Imagine, merong isang rebelde, naghimagsik siya laban sa isang mabuting hari. Can you imagine na mabait na hari? Pero nagrebelde yung isang tao, vinandalize niya ang property ng hari, nilabag ng taong iyon ang batas ng hari, at nag-join yung taong iyon sa insurgent army para patalsikin ng hari mula sa kanyang trono. And then nahuli po yung taong iyon at dinala po siya sa korte. At talagang obvious na talagang hahatulan siya para sa kamatayan. Wala pong maiaalok ang taong iyon, wala siyang depensa para sa kanyang sarili, wala siyang merito para mag-plead ng kahit ano-ano sa korte ng hari. Now, ano ang gagawin ng hari? Makikipag-negotiate ba ang hari? Hindi. Sasabihin ba ng hari sa rebelde na, sige, gumawa ka ng iilang kabutihan in order to make up for your treason para mawala ang kasalanan mo or ang atraso mo sa batas? No. Ang ginawa po ng hari, bumaba siya sa kanyang trono, kinuha niya ang kanyang anak at ang anak niya ang kanyang sinintensyahan para mamatay at para magpasan sa kasalanan na karapat-dapat sa rebelde. Yan po ang nangyari doon sa Calvary, mga kapatid. Yan talagang nangyari doon sa Calvary. Ang hustisya ng ating Panginoon ay lubusang nasiyahan. Ang puot ng Diyos na dapat sana itutupok sa atin, doon po napunta sa kanyang minamahal na anak na si Jesucristo. Yun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po ito sentimental gaya ng tinuturo ng ng mga ibang evangelical churches na parang niro-romanticize ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No, the love of God must be understood in its theological depth. Ayon pa kay Thomas Watson, in the creation, God gave us ourselves. In redemption, He gave us Himself. Ulitin ko, in the creation, nung nilikha ng Diyos ang lahat, God gave us ourselves. Nilikha tayo ng Diyos. In redemption, He gave us Himself. Binigay niya sa atin ang kanyang sarili.
Now, we come to the point na ang modern mind ba, contemporary mind, ito talaga yung next na point. Ano ba ang implication ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Itong punto na ito ay nire-reject ng modern mind. Dahil ang Diyos ay umiibig sa atin, dinidisiplina niya tayo. Totoo. Dahil iniibig tayo ng Diyos, dinidisiplina niya tayo. Ayaw itong marinig ng modern mind. Paulit-ulit na sinabi ko, ilang beses na siguro na sinabi ko dito na namigay tayo ng free grace broadcast ng mga booklet doon sa pagtitipon natin sa Salitran dati na involving many churches. Lahat na ng mga booklets in various topic ay naubos. Ang booklet on church discipline, wala talagang kumuha kahit isa. Ganito pa rin kataas, mga books na walang interesado sa church discipline. And it reflects the fact na ayaw nilang isipin na ang Diyos ay nagdidisiplina. But because God loves us, He disciplines us. Hinuhubaran po tayo ng Diyos sa anumang ikakapahamak po natin. He empties us. So lahat po ng experience po natin ay hindi po yan patapon. Iyon po ay resulta ng pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. Kaya wala po talagang murmuring at pagrereklamo sa isang tunay na mananampalataya dahil ang lahat po ng pakikitungo ng Panginoon sa atin ay pakikitungo niya sa kaniyang pag-ibig. Alam kasi ng Panginoon that we are really prone to wander. So, meron pong formative discipline, meron pong corrective discipline. Maring nangyayari sa atin ay hindi corrective discipline, it could be formative discipline. Because God loves us, He disciplines us. Whether formative, hinuhubog niya tayo, kaya nagpadala siya ng mga mabibigat na karanasan para mahubog tayo, or kung tayo ay nagkasala dahil iniibig niya tayo, dinidisiplina niya tayo in a corrective way. So do you think that the love of God means that your life will be smooth? Yun ba ang ibig sabihin na iniibig tayo ng Diyos, kaya ang ating buhay magiging smooth, affluent, and free from trouble? That's not what the Bible tells us. Kasinungalingan po yan mula kay Satanas. That's a lie from the devil. Ang pag-ibig po ng Diyos ay isang banal na pag-ibig. Iniibig ng Panginoon ang kaniyang mga tao, kaya nga hindi niya pabayaan na ang kaniyang mga tao ay masatisfied with the garbage of this world. Baka may in love tayo sa garbage of this world. That's not the love of God. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, kapatid, talagang babasagin po ng Diyos ang anumang idol na nasa puso mo. Babasagin ng Diyos ang anumang idol na nasa puso po natin. Ang balon po natin, baka ay na-contaminate na kung ano-anong laman ng balon po natin, patutuyuin niya ng Diyos. And He will pull out our earthly props na baka ay sinasandalan na po natin. At dadalhin po tayo ng Diyos sa ilang, sa wilderness, sa disyerto, para tayo po ay matuto. Hindi upang i-destroy po tayo, hindi upang wasakin tayo, but to empty us of ourselves so that we might be filled with His fullness. Ang pamalo ng pagsaway ng Diyos ay patunay yan ng kaniyang pag-ibig sa atin. At ang kaniyang pamalo ay patunay yan na iniingatan tayo ng Diyos. Pinoprotektahan po tayo ng Diyos. Now, para sa mga mananampalataya, ay kailangan po nating magbigay ng kakaunting diagnostic question. Ikaw ba ay umaasa sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo ngayong araw na ito? Huwag mo nang sukatin ang pag-ibig ng Diyos by your circumstances. Iyon ang tendency ng mga tao na nagkakaranas lang ng mga mabibigat na karanasan. Ang tanong kaagad, does God love me? Iniibig ba ako ng Diyos? Kung ang ating kalusugan ay mag-fail, kung ang ating bulsa ay walang laman, kung ang ating mga kaibigan ay itatalikod sa atin, tumingin tayo sa cross. The cross is the permanent, unalterable demonstration of the love of God for you. Hindi talaga mapapalitan. At huwag po nating sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa ating nararamdaman. Hindi po ang ating feelings ang sukatan sa pag-ibig ng Diyos. Kasi nga ang feelings po natin ay pabago-bago po yan.
Ang ating utak din unstable. Pero ang pag-ibig po ng Diyos is grounded in His unchangeable decree and unchangeable character. Hindi talaga nababago. And then, sa ating mga kapalpakan, dahil marami naman po talaga tayong kapalpakan, lumapit tayo sa Diyos na umiibig sa atin sa oras ng ating mga kapalpakan. Kahit nararamdaman mo ang kasalanan mo, napakalalim, marirecollect, maalala mo ang kasalanan mo 10 years ago, 20 years ago. Remember, inibig ka ng Diyos kahit noong kaaway ka pa ng Diyos. God loved you when you were an enemy, and He will not stop loving you now that you are His child. Pero nag-fail ka, pumalpak ka, God will not stop loving you. Inibig ka nga ng Diyos nung ikaw ay kaaway pa ng Diyos. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, pasensya na at napahaba ang ating meditation. Hindi po natin maaring i-close ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito without speaking a word of solemn warning para sa mga tao na wala pa kay Kristo, nasa labas pa sa kaharian ng ating Panginoon. Napakinggan mo ang message ngayon, kaibigan, patungkol sa pag-ibig ng Diyos. And perhaps, inaaliw mo ang sarili mo with a false peace, maling kapayapaan. You are thinking probably, well, if God is love, kung ang Diyos ay pag-ibig, then all is well with my soul. Pag-ibig ang Diyos eh. Now, kaibigan, kailangang masabihan ka na may katapatan at pag-ibig. Kung ikaw ay nasa labas ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang puot at galit. The same Bible na nagsasabing God is love ay nagsasabi din that God is a consuming fire. And that's kinamumuhian po ng ating Panginoon ang lahat ng gumagawa ng kasalanan. Huwag mong dayain ang sarili mo, kaibigan. You cannot experience the love of God. Hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos apart from the substitutionary sacrifice of Christ. Substitutionary sacrifice ng ating Panginoon. Ang good works mo ay hindi makakapagligtas sa iyo. Ang morality mo, hindi kayang takpan niyan ang kasalanan mo, kaibigan. Ang church attendance mo, hindi yan makakaprotect sa iyo sa coming judgment. Tingnan mo ang buhay mo ngayon, kaibigan. Nilabag mo ang batas ng Diyos. Namumuhay ka lang para sa sarili mo. Ikaw ay rebelde in open mutiny against the God who gives you your very breath. Kung ikaw ay mamatay sa kalagayan mong yan, mararanasan mo ang hustisya ng Diyos, eternal justice of God. At wala na po talagang makakapag-set free sa iyo. Pero pakinggan mo rin ang mensahe ng Ebanghelyo. The way of escape is still open. Bukas pa po. God has manifested His love by providing a Savior. Turn from your sin. Cast away your self-righteousness. Talikuran ng self-righteousness. Tumakbo papunta kay Kristo. Magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ikaw ay maligtas. Rest your soul upon the finished work. Upang ikaw ay katulad sa lahat ng mga anak ng Diyos, ay maaring awitin mo rin, Bless the Lord, O my soul, who in His love and in His pity has redeemed me. Sa ating opening prayer po, awitin po natin ang Jesus, lover of my soul, at tayo po ay tumayo bago tayo magbukas sa panalangin.
Tayo pa'y man, tayo pa'y manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa pag-remind ninyo sa amin patungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig ninyo. Ng pag-ibig ninyo sa mga makasalanan at tulad namin. Oh God, your love for us is unchanging. It doesn't depend upon our circumstances. It doesn't depend upon our feelings. It doesn't depend upon our failures. But it depends upon your eternal decree to love people like us, even before the foundation of the world. Your electing love at hindi nagbabago ang inyong pag-ibig sa amin. At tulungan ninyo kami na manalangin ngayon ayon sa inyong kalooban. Ang aming pananalangin ay nakadepende din po ito. Ang aming zeal and vigor in prayer ay nakadepende din sa aming pagkaunawa sa pag-ibig ninyo sa amin. We are talking to a God. We are approaching our eternal God who loves us unconditionally. And when we present our prayers and petitions unto you, alam po namin na ang mga tenga na nakikinig sa amin ngayong gabi ay tenga ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig sa amin. Tulungan ninyo kami na manalangin in faith and confidence, O God. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.